bakit hindi pwede ang pangalan ni Panginoong Jesucristo lang sa binyag? Dahil sa Acts din, may nabinyagan, pero hindi nakatanggap ng banal na Espiritu Santo. Gamit lang ang pangalan ni Panginoong Jesucristo. Basahin natin lang Acts 8:14-16 sa Magandang Balita Biblia. Acts 8:14-16. To 16. Okay. Ito po yung ating mababasa. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito bumaba sa kanino man sa kanila, sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Iyon. Ano daw, Brother Romel, bakit hindi pa nakatanggap ng Holy Spirit ang mga tumanggap sa salita ng Diyos? Dahil? Ang natanggap lang nila ay bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce in hand. Good evening sa lahat. Isa akong Katoliko. At Okay meron akong nakasali na ako noon dito kasi yung kaibigan ko kasi doon ko kami galing. Tapos ngayon, lumipat na siya nalaman ko lang na lumipat na siya ng relihiyon. So, yun nga, gusto ko siya ipasali dito, kaso parang umiiwas. So, ito yung tanong niya. Kasi sabi, yung nagtatanong ako, iwan ko sino ba yung nakausap ko, yung palaging host ninyo dyan, tungkol sa purgatorio at saka sa confession. So bumigay naman kayo ng ng mga sagot. Sabi niya hindi niya tinatanggap. Iwan ko, so sabi ko sa kanya, bigyan kita ng link kung pwedeng sasali ka. Pero sabi, hindi ako sasali diyan kasi hindi ako gusto ng debate. Hindi gusto ni Sinong Santos na niya, binanggit niya. So ako palagi naman ako nag-review sa mga videos ni Father Gitgano. Tapos pinost ko sa kanya yung mga Katoliko na lumipat sa ibang relihiyon. Kung meron siyang marami siyang binanggit, kasi hindi naman ako grabe na yung basa ng Bible kasi hindi ko lang gusto misinterpret. So kung may mga tanong ako, diretso na lang ako sa pare kasi may mga misinterpret ko. So ito, may sinabi siya sa akin na Tagalog to sa. Sabi niya, ay translate ko na lang. Sabi niya, naintindihan niya ako na sa loyalty ko sa Katoliko. Galing ako dyan. Pero kung basahin mo yung Catholic doctrine nyo, hindi sa Bible based. Sabi, binanggit din niya na pwede mo ring mabasa sa Bible, i-search mo. Ang claim kasi sa Catholic is Saint Peter ang first pope ninyo. Tapos hindi sila sumunod sa Bisaya ko na lang baka hindi kayo ng Bisaya? Sino po? Si Brother John Ray, nakakaunawa po yan. Pag-translate lang kasi mahirap magkalisod ito. Sabi niya, pwede din ito ma-search.
if ang claim sa Katolik is si Saint Peter ang first pope, nganong wa man sila ni sunod sa gisulti ni Saint Peter na, then Saint Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you, unto your children, unto all that afar off, even as many as the Lord our God shall call. So, hindi, yan yung ano niya. So, gusto ko sana siyang ipasali dito kaso hindi talaga sasali. So, Okay. may message Okay, ako so sa punto nakuha ko na po. Nakuha ko na yung Okay. tanong, bro. Yung tanong Okay. niya ay patungkol yun sa Acts chapter 2 verse 38 na bakit hindi sinusunod. Yes, Okay. yes. Yan, sige po, ibigay natin yung pagsagot dyan kay Brother John Ray, yung patungkol Pwede sa mo ano? Acts. Po. Pwede ma-quote mo lang kasi send ko sa kanya. Ako po, Kasi ay, hindi ko yung naman kanyang memorize na. yung kanyang ginamit po ay Acts 2:38, yung baptized in the name of Jesus Christ. Sige po. Yes. Yan. Okay, maraming salamat, Brother Romel. Siguro, para sa kalilinaw, Brother Romel, baka pwedeng basahin mo natin yung Acts 2:38 and 39 na sinasabi, Brother Romel. Sige po, sige po. Basahin po natin sa Filipinong wika, no? Sa Acts 2, Gawa 2:38 hanggang 39. Ganito po, mga kapatid, yung ating mababasa. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Okay, maraming salamat, Brother Romel. So, una, yung sinabi niya, bro, na kung talagang si Pedro ang unang Santo Papa, bakit hindi kayo sumusunod sa statement ni St. Peter sa Acts 2:38? So that is fallacy, no? Using text out of context, informal fallacy po 'yan. Dahil ang pag-quote ng Acts 2:38 and 39 ay walang kinalaman yan sa pagiging Santo Papa ni Apostol na Pedro. Alright? So, misinterpretation ang nangyayari na dahil ba ang biniyag ng mga Katoliko ay sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, nangangahulugan ba yan na hindi namin sinusunod si Pedro? Hindi po, no? Dahil kung uunawain mo ng maigi, ang talata na iyan, ang unang mga talata na mababasa mo dyan, nagtanong ang mga Hudiyo kung paano sila maliligtas. Okay? Paano sila maliligtas? Kaya ang sinagot ni Panginoon kay ang sagot ni Apostol na Pedro, magsisi sa inyong kasalanan at magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Sa pahayag na sa pangalan ni Panginoong Jesucristo, o hindi yan nangangahulugan na magpabinyag sa pangalan ni Panginoong Jesucristo lamang. Okay? Unang-una, historical context. Bakit sa pangalan ni Panginoong Jesucristo? Hindi sinabi ni Pedro na sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Bakit sa pangalan ni Panginoong Jesucristo ang kaniyang sinabi? Dahil dapat maunawaan natin na sa panahon nila, mayroong ibang binyag ang umiiral. Sino yung nagpipindot-pindot ang maingay? Nagkakadistract. Sa kay Ate Eds po yan. Okay. Discharge yung yung sa OBS yata. Nakakadistract kasi. Ano yun? Nawala tuloy ako. Yung pagsabi ni Pedro, ulitin ko, na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, hindi yan nangangahulugan, kapatid, na
sa pangalan lang ni Panginoong Jesucristo talaga ang pagbibinyag. No, hindi yan nangangahulugan na ganyan dahil una-una historical background, hindi ilang isang binyag ang umiiral. Mayroong binyag ni John the Baptist. Yan ang una. Basahin muna natin, Brother Romel, ang Gawa 19, 1 hanggang 4 siguro. Okay? Ito yung ating mabasa. Habang nasa Corinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang iba't ibang dako ng lalawigan hanggang sa siya'y makarating sa Efeso. May natagpuan siya roon na ilang alagad at sila'y tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya?" "Hindi po, ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala," tugon nila. Kung gayon, anong uri ng bautismo ang tinanggap ninyo? Tanong niya. "Bautismo ni Juan," tugon nila. Ayun. Kaya't, Okay na yan, Brother Romel. sige po. So, napagkalinaw na sa panahon ng mga apostol, mayroong ibang uri ng binyag ang umiiral. Binyag ni Apostol sa Juan Bautista. At kung ipagpatuloy nga natin ang pagbabasa, yung binyag ni Bautista, yung mga nabinyagan ni Juan Bautista, ay bininyagan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung tinatawag, kapatid, na pangalan ng Panginoong Jesucristo doesn't mean na yan ang form ng pagbibinyag. No, hindi ganyan ang pag-uunawa niya, no? Dahil pag sinabi kasing sa pangalan ni Panginoong Jesucristo, ang ibig sabihin niyan, in His authority. In His authority na ang gagawing binyag ay ayon sa kanyang utos. Okay? So ano ba ang utos ni Kristo pagdating sa binyag? Mateo 28:19, Brother Romel. Okay, Mateo 28:19, ganito naman po yung ating mababasa dito. "Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Anong uri ng bautismo, Brother Romel? Trinitarian formula, Ama, Anak, Espiritu Santo. So yan ang utos ni Kristo, kapatid, sa pagbibinyag. Bautismuhan ang lahat ng mga tao sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi pwedeng baguhin yan ni San Pedro na para bang gagawa siya ng ibang formula. Hindi, kapatid. Bakit? Ano ang kaniyang bilin sa kaniyang mga alagad? Juan 13:16, Brother Romel. Juan 13:16. "Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya." Hindi pwede na higitan ni Pedro ang ating Panginoong Jesucristo dahil siya ay alipin lamang na isinugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sugo ng ating Panginoong Jesucristo, bautismuhan ng lahat ng tao sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Yan ang literal na utos si Panginoong Jesucristo. Kaya hindi pwedeng baguhin yan ni Pedro dahil may babala. Hindi nakakahigit ang mga alagad sa Panginoon ni ang sinugo kaysa nagsugo sa Kanya. Kaya kung sasabihin nila, sa pangalan lamang ni Kristo ang binanggit sa Juan 19 o sa John Acts 19:5-6, and then Acts 2:38-39, pangalan ni Kristo lamang ang sinabi ni Pedro. Pero hindi nangangahulugan ngayon ang formula na dapat gawin. Ang ibig sabihin niyan, kapatid, in the authority of Christ. Kasi unang-una, sinabi ko kaganina, may ibang binyag ang umiiral, binyag ni Juan Bautista. Kaya yung pagsabi ni Pedro dyan na sa pangalan ni Panginoon Jesucristo, to distinguish the kind of baptism na ginagawa ni Juan Bautista at ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, at mayroon pang ibang binyag na ginagawa dati sa panahon nila, Qumran community. Yang binyag ni Juan Bautista, natutunan niya yan sa Qumran community, isang sekta ng mga Hudiyo na nakahiwalay sa mga
traditional Hudiyo, Qumran. Tinawag sila na Qumran community. So yan po ang ibig sabihin sa Acts 2:38 to 39, kapatid. Isa pa, bakit hindi pwede ang pangalan ni Panginoong Jesucristo lang sa binyag? Dahil sa Acts din, may nabinyagan, pero hindi nakatanggap ng banal na Espiritu Santo. Gamit lang ang pangalan ni Panginoong Jesucristo. Basahin natin lang Acts 8:14 to 16 sa Magandang Balita Biblia. Acts 8:14 to 16. To 16. Okay. Ito po yung ating mababasa. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito bumaba sa kanino man sa kanila, sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ayun. Ano daw, Brother Romel, bakit hindi pa nakatanggap ng Holy Spirit ang mga tumanggap sa salita ng Diyos? Dahil ang natanggap lang nila ay bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. So anong ginawa ni San Pedro at ni Juan para makatanggap sila ng Holy Spirit sa 17? Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Kaya nga, delikado ang pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo na binyag kasi walang Holy Spirit. No? Tandaan natin sa binyag, ang Holy Spirit ang nagpapabanal. Tapos wala silang Holy Spirit. Paano nangyari yun? Dahil ang natanggap nila na binyag sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Historically, mga kapatid, no, in history, mayroon talagang mga unang Christian na naturuan ng mga apostol na nagbinyag gamit lang ang pangalan ni Panginoong Jesucristo. Yan ang katotohanan sa history. Mayroon talaga gumagamit dahil nga maaaring na mali nila ang pagkaintindi sa sinabi ni Pedro na gamitin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. No? Sa history, mayroong mga Kristiyano na nagbinyag pangalan lamang ni Panginoong Jesucristo. At yan nga, naitala sa Bible, walang Holy Spirit. Kasi tinanggap na rin nila ang Panginoong Jesucristo eh. So may pananampalataya na sila, pero kulang. Kasi walang banal na Espiritu. Kaya pinatungan para makatanggap ng Holy Spirit. So, again kapatid, doon sa tanong, no, kung si Pedro pa ang unang Santo Papa, bakit hindi tayo sumusunod? Fallacy yan, does not follow. No? Non sequitur, it does not follow. Dahil ang pagkapapa ni San Pedro ay walang koneksyon doon sa hindi natin pagsunod sa Acts 2:38. Misinterpretation lang ang kanilang ginawa. Okay? So sana na nakuha mo yung explanation natin na yung pagsinabing sa pangalan ng Panginoong Jesucristo is to distinguish the baptism of Christ sa ibang baptism na umiiral sa panahon ng una. Pero ano ang baptism na ibinigay ni Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad? Matthew 28:19, sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. At hindi yan pwede baguhin ng mga alagad dahil ang sinabi ni Panginoong Jesucristo, hindi nakakahigit ang alagad sa nagsugo sa Kanya.